At ngayon namang umaga, meron tayong makakasama mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para pag-usapan syempre ang update sa mga nabiktima ng Yolanda at syempre ang pagpe-prepare natin sa upcoming na El Nino nga. At ngayong umaga kasama natin si Director Asis Perez. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Sandro, at magandang umaga sa ating mga tagapanood. Yes. Director, simulan po natin dun sa Yolanda. Alam natin na kumbaga malaking parte ang ginagawa ng Department of Agriculture, especially yung BFAR, sa pagtulong nga po sa ating mga mangingisda na nawalan siguro ng hanap buhay dito sa mga Yolanda hit areas. Oo. Siguro gamitin natin yung salitang pagsuporta dun sa mga mangingisda. So medyo nung dumating kasi yung Yolanda, talagang mahigit 100,000 mangingisda, 150,000 ang apektado. At karamihan sa kanila gumagamit ng bangka. No? So ang una nating tinarget ngayon ay makapag-build ng bangka para yung mga mangingisda natin makabalik sa kanilang trabaho. Kasi nandun pa naman yung isda sa dagat. Yes. So, ang status niya ngayon, meron tayong, as of May 9, meron na tayong 21,900 fisherman families na naabot ng ating suporta kung saan nire-repair yung bangka nila at saka nire-rebuild yung bangka nila na medyo malaki yung sira. And then, tuloy-tuloy na ngayon yung ating phase 2, which is really to give them new boats. Yung mga talagang Sirang-sira talaga. Sirang-sira, totally damaged, totally lost yung bangka kasi may mga bangka na nawala. Yun naman ang bibigyan natin ng mga bagong bangka. Sir, meron ako, I'm aware na meron daw mga iba na, kumbaga, nagtuturo sila kung paano gawin na gumawa ng sariling bangka tapos binibigyan daw ng mga materials like mga fiberglass to repair also and to make yan yung ginagawa namin. Yan ang ginagawa natin. So, kasi ang approach natin dito sa ating initiative, which we call ahon. Ahon. Galing sa dagat, ahon papunta sa lupa. We allow them to. Okay. So hindi yung namimigay tayo ng basta parang dole out, kundi kinakailangan kasama sila sa pagbuo ng bangka. So we give them the materials, all they need, the needed materials. Yung training na lang din kumbaga. No, most of the fishermen know how to build their own boats. Marunong sila At kung hindi naman sila marunong noon, ay meron mga nandun sa community nila na marunong. Kasi they are fishing families ito Yes. So ngayon, sila na rin ang binabayaran natin. Binibigyan natin sila ng incentive para pagkatapos sila magawa yung bangka, sila na rin ang tatanggap ng incentive ng bayad. Okay. That's how we work on it. At hindi lang naman ang gobyerno ang gumagawa nito, kundi yung mga partner natin sa private sector, yun din ang ginagawa. So ito po siguro maganda pong pag-usapan din kung gaano nga po karami siguro mga mangingisda ang naapektuhan nga po nitong si Yolanda at kung gaano na rin karami ang natulungan natin sa mga itong mga naapektuhan. Yung number natin ngayon is close to 21,900 as I said. No? Pero yun lang yung sa government and our partners through the. Pero meron pang mga ibang inisyatiba. Halimbawa, may mga stasyon ng radyo, may mga stasyon ng telebisyon na meron kanya-kanyang sariling programa. Meron din namang mga private companies na meron din kanya-kanyang mga programa. At meron din mga ibang government offices like halimbawa the province of Iloilo. Meron silang sariling talagang malawakang programa rin. At sa tingin namin, on top of the 21,900 na nandun na ngayon through the national government, meron pang around 10,000 boats na build ng iba-ibang mga initiatives. Okay. So ito sir, maganda rin sigurong malaman ng ating mga boss ngayong umaga. Kumbaga, naikwento na nga natin yung tulong natin sa kanila sa pag-rebuild ng kanilang mga boats. After this, ano po ang iba pang mga tulong na pwede nating maihandog para sa kanila sa Operation Well, Ahon? of course, ang importante yung after building the boats, binibigyan natin ng makina yan No? May makina rin. At saka yung fishing gear, kasama yon. Tapos binibigyan din natin ng suporta doon sa mga payaw para mas yung kanilang papangisdaan. And then ngayon, we are no longer encouraging more boats. Kumbaga, yung what we have right now, I think is enough. The budget that we have for boat making is enough. So, tinaas na namin yung request. Doon na naman tayo sa post-harvest. Freezers naman. Kasi ngayon, madami na nahuhuling isda. Saan nila dadalhin yun? Yes. Alam mo, nung Yolanda, pati mga ice plant, cold storage nasira So, kinakailangan natin na medyo dagdagan ngayon yung pangangailangan ng suporta in the form of post-harvest facilities like freezers. So, last month, inumpisahan na namin yon at nagbaba na kami ng ilang mga freezers doon sa mga community so they can start making ice. Para ma-prolong yung life ng isda. Kasi ngayon, yung yelo nila galing pa ng Bicol
Okay. So, Galing pa ng Sorsogon yung yelo. So, bago dumating dun sa Samar Leyte, medyo yung yelo. Hindi pa naman tunaw, pero siyempre, mas kukunti na. So, ngayon, ang freezer so that small communities can make their own ice. yes. So ito naman syempre usap-usapan talaga ngayon ang pagtama nga ng El Nino sa atin. Ine-expect na nga natin to at we're trying to prepare for this. Pero pagdating naman sa mga isdaan natin, paano naman maapektuhan ito ng El Nino? Well, sa June kasi, meron tayong mga palaisdaan na seasonal, no? Halimbawa, yung mga diyan sa Bulacan, Pampanga, meron din tayo diyan sa mga La Union area na nagdidepende ang kanilang production sa ulan. So pag summer wala talaga silang production, pero pag may ulan start producing. So ang mangyayari diyan pagka medyo na-delay yung pagdating ng ulan, hindi rin sila makakapaglagay ng similya ng isda agad. Yes. And it will affect us mga 3 months to 4 months hanggang 5 months kasi yung nilagay mo kasing isda ngayon, hindi mo naman maaani yan kaagad. So kung ma-delay siya ng isang buwan, then isang buwan din madidili yung production nila. So, that will have an impact to us. But ito, mas ang tatamaan nito yung tinatawag nating isdang tabang at hindi yung mga isdang dagat. Opo. Mga isdang tabang, which would be yung mga tilapia. Mga tilapia, little bangus, yung ating mga hito, ganon. Yun yung mga apektuhan. Pero generally, yung isda sa dagat, hindi masyado kasi makakapag-adjust yung sa dagat. So ito, iba naman tayo sa usapan na hindi naman sa mga isda. Ito naman alam ko na parang parte po kayo ng, kumbaga yung clearing po dito sa mga Yolanda hit areas, yung coconut timber na clearing po. Ano po ang update natin dito sa mga nangyayari po? Nga pa lang, yung kasing last March din, medyo nadagdagan tayo ng assignment. Aside from working on the fishery sector, we're now helping the entire DA to manage yung Region 8 lang. No? So, kasama na rin yung nyug, kasama na rin yung, of course, yung palay, no? But doon sa nyug muna, nag-launch tayo ng tinatawag nating Umaahon Initiative. Yes. So, kung sa dagat meron tayong ahon initiative, sa lupa naman meron tayong umaahon because yung is the Visayan term for farm. No? Yes, so, kailangan nating maiangat yung mga farms na yan. Dahil nung nag-Yolanda, mga about 15 million trees were down eh. So kung nakababa yung mga puno na yan, nakatabon yan sa mga lupa, hindi tayo makakapag-plant. So ang una natin ginagawa ngayon is we're clearing the land, no? From all the debris, particularly coconut debris, and turning the coconut timber to coconut logs into timber. So para naman magamit ng mga temporary households naman, di ba? Di ba kasi marami rin nawala ng bahay doon eh. So, yung ngayong nakadagan sa mga lupa na kailangan i-clear, kino-convert naman natin yun sa coco lumber. At yun naman, ang pwedeng gamitin naman ng mga tao para magbuo ng bahay. Kasi hanggang ngayon, marami pang nasa tents. Correct, tama. So, as of now, meron na tayong mga 300,000 trees na na-clear through the Umaahon Initiative. And after clearing the land, kasunod na yung traktora. So, yun ang parang integrated approach tayo. Clearing, tapos tractors, tapos yung mga gulay, tapos naglalagay na rin tayo ngayon doon ng ang pamahalaan natin ngayon ng mga goat multiplier farms. Okay. Kasi nung Yolanda hindi lang gaya nito, meron tayong goat multiplier farms na ngayon kung saan papadamihin natin yung kambing, tupa kasi yung nung nag-Yolanda pati mga kalabaw, baka lahat namatay eh. So we want to increase our capability now to produce protein, vegetables, and also rice, and of course, make sure that our farms are functional. Alright. Director, siguro baka meron na lang tayong mensahe para sa ating mga manonood. Baka meron kayong gustong ipaabot na kumbaga update or kung ano man para sa ating mga maingis. Gusto lang po natin i-assure sa ating mga kababayan, ang ating pamahalaan po ay patuloy nang susumikap na ibalik po yung kasaganaan ng lugar ng Region 8, lalo na po yung mga tinamaan po ng Yolanda, no? So we're trying to do all our best, organizing our efforts and making sure that yung magsasaka at mga mangingisda ay masuportahan natin sa kanilang pag-ahon sa disaster na ito. Ayan, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. That was Director Asis Perez mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maraming salamat po, sir. Thanks. Thank you, sir. At syempre,